Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangang produkto at angkop na serbisyo ayon sa kanilang kalagayan. Ang mga taong bumibili at namimili ay mga buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, mag-aaral, mag-anak, teenager, at mga taong naghahanap buhay. Ang tawag sa mga taong ito ay consumer o customer. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangangailangan na angkop sa kanilang edad, kalagayan, kalusugan, hanap buhay, o gawain at kasarian. Karapatan ng bawat isa na makamit ang mga bagay at serbisyo upang maipagpatuloy ng matiwasay ang pang-araw-araw na gawain. May dalawang magkaibang bagay na higit na kailangang malaman natin tulad ng produkto at serbisyo. Ang mga ito ay nabibilang sa tinatawag na basic needs o pangunahing pangangailangan. Ang sanggol ay kailangang padedehin ng nanay o ipagtimpla ng gatas sa bote upang maging malusog. Higit na mahirap sa isang tulad nila kung hindi natin maipagkakaloob ang kanilang pangangailangan tulad ng mga sumusunod: bitamina, gatas, lampin o diaper, crib na may malambot na sapin o tulugan, tsupon, makulay na laruan, malambing na musika na pampatulog, at damit pambata. Kailangan din nila ng pediatrician o doktor para sa kanilang kalusugan. Ang mga babaeng buntis ay may maselang kalagayan at dapat na pag-ingatan. Nararapat lamang na ibigay at makamit ang mga bagay na kanilang kailangan tulad ng masustansyang pagkain, gaya ng gulay at prutas, bitamina, damit na pambuntis, malambot na upuan, at sapin sa paa. Kailangan din nilang kumonsulta sa doktor o OB-GYN. Sa lumalaking bata, importante ang gabay ng magulang. Kaya't nararapat na ipagkaloob sa kanila ang mga bagay na kinakailangan sa kanilang paglaki. Ang mga pangunahing pangangailangan ng mga bata ay gatas, masustansyang pagkain, prutas o gulay, maayos na libangan o laruan, damit, malinis na laruan, makukulay na babasahin o aklat, kapaki-pakinabang na panoorin, gayon din ang doktor o pediatrician para sa mga bakuna at gamot. Ang mga produkto at serbisyong kailangan ng mag-anak ay bahay na matitirahan, masustansyang pagkain na kasya para sa buong pamilya, mga kasuotan na proteksyon sa katawan, mga bitamina, at mga pangunahing pangangailangan sa tahanan at pang-araw-araw na kagamitan. Ang mga pangangailangan naman ng may sakit ay doktor at nurse na titingin at mag-aalaga sa kanya, mga gamot para sa kanyang karamdaman, mga bitamina at mineral, mga masustansyang pagkain, lalo na ang gulay at prutas, na magbibigay lakas para sa mabilisang paggaling. Ang mga matatanda ay mga taong nangangailangan ng higit na kalinga at pangunawa. Sa panahon ng kanilang kabataan at kalusugan, sila ay naging mabuti at kapaki-pakinabang na bahagi ng ating lipunan. Ang mga pangunahing pangangailangan ng matatanda ay ang masustansyang pagkain upang magbigay lakas at resistensya, tagapag-alaga o caregiver upang gumabay sa kanilang pangangailangan. Kailangan din nila ng serbisyo ng doktor at nurse para sa regular na check-up, kasuotan, bitamina at mga gamot, mapaglilibangan, at syempre, ang pagmamahal mula sa pamilya at kapwa. Ang mga pangangailangan naman ng mag-aaral
ay serbisyo ng mananahi para sa kanilang uniforme. Mga kagamitan sa pag-aaral tulad ng kwaderno, papel at lapis. Mga masustansyang pagkain upang magbigay enerhiya, lakas at resistensya. Bitamina at mineral panlaban sa sakit. Tutor o tagagabay sa pag-aaral at school service kung mayroon ng pasok sa paaralan. Ang mga pangangailangan naman ng isang teenager ay mananahi ng mga kasuotan, masustansyang pagkain, bitamina at mineral, lugar laruan, kasuotang panlaro, at mga gadgets na kinakailangan nila para sa kanilang pag-aaral. Ang mga taong naghahanap buhay ay sadyang abala at halos wala ng panahon upang gumawa ng mga pansariling gawain. Ang oras nila ay mahalaga at inilalaan nila ito sa kanilang hanap buhay. Ang mga produkto at serbisyong kanilang kailangan ay mga lutong pagkain dahil wala na silang oras upang magluto, kasama sa bahay upang tumulong sa kanila sa mga gawaing bahay, uniforme o kasuotan na pantrabaho, bitamina at mineral, at ang mga kagamitan na kakailanganin nila sa paghahanap buhay. At iyan ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Hanggang sa muli, paalam! Pakinggan natin ang maikling kwento. Ninang, gusto ko rin pong maging katulad mo paglaki ko. Gusto ko rin pong magnegosyo ng dress shop. Para po, marami din po akong maging damit at pambili ng regalo para sa mga tao. Tama yan, inaanak. Habang bata ka pa, dapat marunong ka ng mangarap. Pero alam mo ba na hindi biro ang pagtatayo ng negosyo? Bago ko nakamit ang tagumpay, dumaan muna ako sa maraming pagpaplano at maraming pagsubok. Hayaan mo, ituturo ko sa iyo ang mga alituntunin sa pagtatayo ng negosyo. Mainam na matutunan mo habang bata ka pa. Handa ka na ba? Yehey! Handang-handa po akong makinig sa iyo, Ninang. Lahat po ng sasabihin mo, tatandaan ko. Salamat po! Narito ang mga alituntunin sa pagtatayo ng negosyo. Una, maglaan ng sapat na puhunan sa itatayong negosyo. Madaling magdesisyong gusto natin magtayo ng sariling mapagkakakitaan o sariling business. Pero, hindi ito madaling umpisahan lalo na kung wala kang pera o sapat na puhunan para rito. Kaya kailangan mong maghanap ng puhunan. Pwedeng mag-ipon o kaya naman ay mangutang. Ikalawa, lakas ang loob at pagiging professional. Kung malakas ang iyong loob, hindi ka basta-basta susuko lalo na sa mga panahong kumakaharap sa problema. Bukod sa lakas ng loob, kailangan din nating maging professional. Kung ang usapan ni negosyo, dapat ay walang kaibigan o kamag-anak. Ibig sabihin, hindi pwedeng puro libre ang ibigay mo sa kanya dahil kaibigan mo siya o kamag-anak. Malulugi ka kapag ganon. Ikatlo, maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaliwat ka ng problema ang pwede makasalamuha sa mundo ng pagninegosyo. Pero kung inihahanda na natin ang ating sarili bago pa natin ito pasukin, wala tayong dapat na ipag-alala. Kasi kung handa tayo sa lahat ng bagay, masusolusyonan natin ang kahit na anong problemang maaring humarang sa ating daraanan patungo sa pinapangarap na tagumpay. Ikaapat, pumili ng tamang negosyo. Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin o iyong passion. Mas mainam na isaalang-alang ang pangangailangan ng iyong mga target customer
o yung mga taong gusto mong bentahan ang iyong produkto o serbisyo. Suriin kung ano ang papatok na uri ng produkto sa lugar kung saan mo balak magnegosyo. Kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo online, pumili ng tamang website o social media kung saan maaaring ibenta ang iyong kalakal. Kilalanin at suriin ding mabuti ang iyong mga katransaksyon upang hindi maloko ng mga kawatan. 5. Magsimula sa maliit. Kung ikaw ay wala pang karanasan sa pagnenegosyo at nais mong sumubok, mas mainam na magsimula muna sa isang maliit na pwesto o puhunan. Dito ay mapag-aaralan at masusubaybayan mo ang bawat aspeto at detalye ng negosyo, hanggang sa maging handa ka ng palakihin ito o madagdagan ng pwesto. 6. Siguraduhin ang kalidad ng produkto o serbisyo. Ang kaligtasan at kasiyahan ng mga mamimili ang dapat mong maging prioridad. Siguraduhin de kalidad ang iyong produkto o serbisyo upang masiyahan ang mga tatangkilik o gagamit nito. Laging tandaan, ang customer satisfaction ang isa sa mga susi sa tagumpay ng iyong negosyo. 7. Unahin ang mamimili bago ang sarili. Ang iyong mga suki ang siyang bubuhay sa iyong negosyo. Kaya nararapat lamang na matanggap nila ang pinakamagandang produkto o serbisyo na kaya mong ibigay. Kunin mo ang pulso ng iyong mga parokyano. Alamin mo kung ano ang gusto nila at hingiin mo ang kanilang opinyon tungkol sa iyong